Okay, so magandang hapon. Ngayon ay May 17. So yan, tama. May 17, alas 6 ng gabi. So kailangan natin mag-transfer. So isa lang to dun sa seedling tray ko. Yung isang seedling tray ko, hindi masyadong maganda yung germination. Nakita nyo naman yun sa indoor nursery. Pero ito, medyo maganda ang germination nito. Ito ay tinanim natin noong May 2. So ngayon May 17, 15 days. Ito lang yung nakita kong hindi maganda yung tubo na isa. Ayan. So parang sa 100, ano ba to? 104, merong isang hindi maganda yung tubo. So yan yung mga buto na medyo pinush natin ng konti dun sa coco peat para maganda yung humidity sa paligid ng pellet. So yan. Hindi ko sure kung nalagyan ko na yung video, pero yan, yun yung gagawin ko. So ito transfer ko to. Na-prepare na rin natin to. So dun sa previous video ko, hindi ko sure kung gaano karaming pH down ang nilagay ko. So tiningnan ko yung previous pang video doon. So most ng mga box na nakikita nyo dito ay may pH down na 7 ml. Nakita nyo na naman kung gaano kadami yung tubig niyan. Parang 3/4 na lang na tubig ay puno na siya mula sa tuktok. So ganun yung pinakabasehan natin. Tapos yung nilagay kong solution, yung KISS solution ay 100 ml. Yung Nutri-Hydro solution ay 90 ml lang nilagay ko. A and B. Ayun. So yun, so kung pwede nyo gayahin and tingnan nyo kung okay yung ganung klase ng timpla. Pero kasi dito sa setup ko, mataas yung level ng tubig. Pag sa mga net cups, baka more than, so almost 2 inch siguro yung angat ng tubig nun. Kasi di ba ang advisable, mga 1 inch lang, ganyan. So, kayo na bahala siguro, try nyo munang timplahan yan, tapos ilipat nyo na lang dun sa styro box or sa anumang setup na paggagamitan nyo yung timpla na ginagamit ko. So, ulitin ko, 7 ml ng pH down. Kung KISS ang ginagamit nyo is 100 ml A and B. Kung Nutri-Hydro ang ginagamit nyo is 90 ml A and B. Yun yung ginagamit ko. So, dito naman sa ating seedlings. So, bago tayo mag-transfer na lang muna tayo. Yan. So, transferan muna natin to. Ayun o, makita nyo, halos saktuhan lang yan. Meron akong mga tawag dito, styro box na square yung butas. Pero ang hirap kasi gawin yan. Mas nadadalian ako dun sa bilog. Kasi itong bilog na butas, ano to? 5 pesos. Yun yung sukat ko dyan, 5 pesos. Tapos, ginugupit ko lang siya dun sa mismong guhit. Yan. So, medyo mas maliit siya kumpara dun sa square. Pero, medyo safe ka na dito para hindi ka sumobra. Yan. Yan. So, pwede mong gawin, di ba, may tinrace mo na yung 5 pesos, binilugan mo na yung styro mo. It's either sundan mo yung guideline na yon or yung sa labas nung guideline na yon. O kung gusto mong mas maliit yung butas mo kasi mas maliit yung net cap mo, dun sa loob naman ng guidelines na yon. Yun lang, kanya-kanyang imagination lang siguro. Pero marami akong sablay, yung mga sablay ko dati in terms of distancing, ayan no. Kaya marami rin ako naging trial and error. So yan. Makita ko ba? Pero maglilipat-lipat lang din naman tayo. So, i-transfer ko muna mostly. Then mamaya pakita ko sa inyo yung mga ugat ng ibang seedlings natin. Ha? Wait lang. Okay. So, yan. Naka-transfer na ako ng isa. So, kaya meron siyang space dito is para hindi masyadong siksik yung ano natin, itong dahon natin ng seedlings. Tsaka, ito pa, kasi pag wala yung opening, kunyari wala siyang mas maliit na laking opening yan, parang nakapatong lang siya sa taas ng ano natin, ng styro box. So kung nakapatong lang siya na parang ganyan, mapansin nyo, di ba hindi pa halos tumatama dun sa pinaka box natin. Yung tubig kasi natin, mga banda nandito yan eh. Mataas talaga yung level, pero kasi pag hindi mo pa siya binutasan na mas malalim, na mga nandito kasi yan ngayon eh, mga nandyan, yan, mga nandyan, ayan o, yan, sigurado ka dyan, nalalapat yan, pero pag ganito, minsan hindi yan lalapat,
Tapos, kahit lumapat yung ugat niyan, kahit lumapat yung ugat niyan, hindi yun sapat. Mas maganda talaga, mabasa niya yung mismong kokopit. Kaya 'di ba sa styro cup, at least 1 inch yung nakababad dun sa tubig. Actually, minsan sa akin konting-konti lang, parang 1/4 inch lang yung ng net cap yung nakababad sa tubig. Kasi minsan hindi naman kasi pantay yung pinapatungan ko, kaya minsan mataas yung sa kabila, minsan mababa yung sa kabila. Hindi ko naman masyadong pwedeng punuin yung box kasi aapaw. Ayun, so I hope na i-imagine nyo, kasi hindi ko sure kung paano ko pa siya i-explain eh. Pero ganun yung scenario. Tsaka mapansin nyo, ito, yung butas ko dito, pa-square, kahit yung yung parang pampalawak niya, yung pampakain ng space, pa-square. So parang yung natitirang styro dun sa ilalim is mga nasa 1/4 inch na lang yan. Parang nandito na lang yan, nandito. Yan, binawasan mo na yan, tapos ito na lang natitira ang baba. Para umabot yung net caps natin dun sa pinaka nutrient solution. Yun yung idea. Pero kasi nahirapan din ako pag pa-square. Hindi nga perfect square yung ginawa ko eh. Wala kasing guide dyan. Na lang, tansyahan, kumbaga medyo mahirap. Mas madali pa yung pabilog. Yung pabilog, anong ginamit ko yata dyan, yung basta yung plastic na baso, o siguro, styro cup, baka pwede na. Kasi basta kailangan mo lang siya malagyan ng opening para hindi maging sagabal sa dahon paglaki. Pag masyado kasi maliit yung yung opening na to, medyo nasisiksik yung paglaki ng ng seedlings. So, mas malawak, mas maganda. Basta magtitira ka lang ng mga 1/4 inch para dun na kakapit yung pinaka net cap. Ayan. So in terms naman, pakita ko lang sa inyo yung ugat. Hindi yan pantay-pantay. Minsan maganda yung ugat, ito medyo mahaba yung ugat. Minsan may ugat dyan sa gilid, dyan sa mga hiwa sa gilid. So tingnan natin kung makahanap tayo ng ganong may ugat. Tapos minsan kala mo maganda sa taas, pero yung ugat hindi maganda. Yan. Hindi mo rin masabi kasi nag-iiba rin yung growth nila pag na-endorse or na-introduce mo sila sa outdoor. Ayan Ayan, mapansin nyo, ayan may ugat siya sa gilid na lumalabas. Ayan. Dati kasi hindi ko yan nilagyan ng slit at mula sa ilalim lang lumalabas yung ugat. Parang nagkaroon siya, nag-root bound siya, kumbaga. Search nyo na lang, root bound yan. So pag nag-root bound kasi, medyo nahihirapan lumaki yung halaman. Based sa pagkakaalam ko, ito mahaba yung ugat to. Yun yung sa pagkakaalam ko ha, hindi tayo expert dyan. Yan, mga root bound na yan. Antayin lang natin kumonti muna itong seedlings natin dito. Tapos papakita ko sa inyo yung nasa ilalim nitong seedling tray natin. Kasi parang ayan, mababa yan eh. Yung haba ng seedling tray natin, mga hanggang dito yung pinakailalim yan. Ayan, pinakailalim. Tapos yung nilalagay kong tubig dito, nasa mga 4 liters, sabi mo. Basta hindi aapaw. Pero mataas, yan, siguro mga kalahati nito. Kung nakikita mo yung butas na yan, yung butas na yan, kalahati niyan may tubig. Ganun ka lunod. Ganun ka lunod yung mga seedlings ko. Kahit pa lang yun parang first day talagang buto pa lang, magkakaroon pa tayo ng discussion dyan. So tapusin ko lang muna saglit lang. Okay, so ano ba yung di-discuss ko? Yung nasa ilalim ng seedling tray. Okay, so yan, medyo nakakangawid yung pagyuko-yuko, kaya susunod sana magkaroon tayo ng patungan dito. Yan, gawa siguro sa bakal or kung ano man, pero patungan. Para yung ilalim pwede rin natin gawing storage, kumbaga, 'di ba? Sa future yan, kailangan na natin ng budget. Sa ngayon, yan muna. So nalipatan na natin yung 5. So kung 5 yan, 6. So 90 heads na yung nililipat natin out of 104. So kanina sabi ko may isa lang na maliit, which is yon. Pero yan, nakita nyo, meron pang ibang maliliit. So fake news pala yung nabanggit ko ng isa lang.
So, 4. Ewan ko kung meron pang nagtatago dyan. Pero yan ay 15 days old, tulad na nabanggit ko. So, tingnan natin yung ilalim nung seedling tray. Kasi, di ba, nabanggit ko sa inyo, itong seedling tray na to is malambot. Ayan, no. Kita naman, no, malambot. Pero mura. Yan. Kaya yun yung ginamit kong net cap. So, itong mga to ay net caps na galing lang din dito sa seedling tray na ginamit ko manually. Tapos, binutasan natin na using soldering iron. Okay. So, yung ilalim nito, ang nilalagay ko dito ng tubig, mga nasa 3 hanggang 4 liters. Tapos, never na ako nagta-top up dito hanggang mag-transfer ako. Yan na. Tapos, may matitira pang tubig. Ayan. Yan na. So, may natira pang tubig. Pero yung makikita sa ilalim ay mga net caps. Ay, hindi. Mga, ano rin to, galing din to sa seedling tray ko dati. Yung mga unang experiment ko. Ito malalaki, oh. Nasa ano yata to? Ito yung 64. Nasa 64 ano yata to holes. Ayan, mas malalaki siya. So, ginagamit ko siya as parang sangkalan dito sa ilalim. Ayan, sa ilalim niyan. Para hindi siya lumundo. Hindi siya lumubog lahat. Pag hindi ko kasi yan nilagyan, lulundo yan. Yung isa kong seedling tray, mas lundo pa dito yung ibang part. Pero ganun yung ginagawa ko. Nilalagyan natin ng support dito sa gitna. Gamit din yung mga kinat ko dating mga seedling trays. So kung may naisip kayo ibang pampatong or ano yung diskarte, basta ang mahalaga mas magandang pantay siya. Pero ito mapansin nyo, ito may lubog dito. Hindi ko sure kung kita sa video, ito medyo lubog, ito taas, ito lubog. Kasi nga habang tumatagal yung 'di ba yung itong substrate natin, itong coco peat, syempre mag-absorb ng tubig, bibigat. Tapos kasama pa na lumalaki yung mga seedlings natin. Kaya ayun. Kaya may support siya sa ilalim, ayan, pati sa kabila. So may support yan dito, tsaka dito. Ayan, may support. So may natira pang tubig, oh. Siguro yung natirang tubig, konti na lang na may natirang tubig. Pero sabi mo ng 4 liters, yung tubig niyan mga hanggang dito, nakita mo to, mataas yung tubig. Parang kalahati ng nitong mga butas na to may tubig. Ganon kataas. Ano pa yon? Buto pa lang sila, hindi pa sila nagka-crack. Para hindi ko na kailangan mag-top up or balikan, baka makalimutan kong ilagay sa tubig. Siyempre matutuyo pag natuyo, hindi matutuloy yung germination ng seeds or mababansot or magkakaroon ng abnormalities, ang ganyan. So binababad ko na agad sila sa tubig. Sa tansya ko, dapat 100% solution na yun. Pero pinakaalagaan mo doon is pH level. Dapat mga 6.0. So, yun talaga ang pinaka-inaalagaan ko. Kaya ngayon, ginagawa ko talaga hanggat maaari. Okay yung pH. Pero, tulad na nakita nyo, medyo sablay. So, pumunta ulit tayo dun sa tested na natin na dami ng pH down, which is 7 ml. And, pare-paresa sila. Is either Nutrihydro, is either Kiss Solution, 7 ml. Pero may experiment tayo dito na dalawa na 10 ml ang pH down. So tingnan natin yung magiging result. Kasi yung for harvest natin next week ay nasa 3 or 4 ml lang yung pH down nun. And to be honest, yung nakita ko mga results recently sa mga harvest natin, medyo mas green sila. Parang medyo mas matigas mas matigas yung dahon nila. So possible may kinalaman yun sa pH or baka mali lang din yung tansya ko ng A and B, pero palagay ko mas nag-ano ako sa pH kaysa sa A and B. Yan lang, based lang sa personal preference ko or personal experience ko or observation. So yun lang, tatapusin ko na lang to. May isa na lang akong seedling tray dun sa baba, and tingnan ko kung may matitira pa. So hindi ko napapahabayin ng video kasi medyo gabi na, yan, madilim na.
And ayoko na rin maubos ang oras nyo. Pero yun lang naman, nagta-transplant lang tayo dito. And konting sharing ganun sa setup. Pero magsha-sharing din tayo niyan dun sa indoor setup natin. Yun lang. See you next update guys. Bye-bye.